Nararamdaman niyang masama ang loob niya nang makita ang ilan sa mga disipulo na sugatan. Napatingala siya at napansin ang mas marami pang bitag na nakaabang sa itaas. Napasigaw si Ming ng babala, hindi makapaniwalang may nabubuhay sa isang lugar na punong-puno ng patibong. Samantala, may isang lalaking nakatago sa itaas, pinagmamasdan ang kabuluhan sa ibaba, habang ang iba ay desperadong hinahanap kung saan siya nagtatago. Samantala, ang mandirigmang Qingcheng ay nakatitig sa libu-libong ahas sa hukay. Iniisip niyang maaaring tinipon ang mga ito para sa pananaliksik ng paaralan ng siyam na demonyo. Hindi niya maiwasang magduda kung dating punong himpilan ito ng paaralan ng siyam na demonyo. Nagkakagulo ang mga disipulo ng sektang imi matapos ang kanilang pagkatalo at ilan sa kanila ay nawawala. Ang mga natitira ay natatakot, nag-aalalang bigla na lang umatake si Wol anumang sandali. Humakbang si Jianghua, sinubukang pakalmahin ang lahat. Pasigaw niyang pinaalalahanan sila na tigilan ang panik dahil sugatan ang asasin at hindi siya gagawa ng padalos-dalos na galaw. Mahalaga na manatili silang magkakasama kaysa magkanya-kanya. Samantala, ramdam ni Wol ang bigat ng kanyang mga sugat at napagpasyahang kumilos, agad na tinarget si Jianghua. Ngunit naramdaman ni Jianghua ang tensyon at napansin niyang may kakaiba. Habang papalapit si Wol, agad siyang umikot upang ipagtanggol ang sarili. Harapan silang naglaban, hinawakan ni Jianghua ang kamay ni Wol at sinubukang umatake gamit ang kabila. Sinubukan niyang tuhugin ang mata ni Jianghua gamit ang dalawang daliri, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit, ngunit iyon lang ang kanyang nagawa. Laking gulat ni Wol nang biglang lumitaw si Seol, at ngayon, nakatarak na ang espada nito sa kanyang tagiliran. Napagtanto niyang may kakayahan talaga si Seol, dahil perpekto ang kanyang pag-atake. Hindi naman sanay si Seol na makatanggap ng papuri. Sinabi niya kay Wol na sumuko na, pero natawa lang ito at may ibang plano. Sinubukan niyang atakihin si Seol, pero nabasa na nito ang galaw niya at umiwas na parang bihasang mandirigma. Tumayo si Wol at hinugot ang espada mula sa kanyang tagiliran. Tumingin siya kay Seol at tinanong kung palalayain siya kung susuko siya. Sandaling nag-alinlangan si Seol, pero alam ni Wol na hindi ito mangyayari. Ipinunto niya na kung kaya nitong magpakita ng awa, hindi na sana niya pinatay ang iba pang kasamahan ng Blood Phantom. Tinanong ni Seol kung gaano karami ang alam niya, at pabirong sumagot si Wol na alam niyang siya, ang bangin ng siyam na kalamidad, ay may koneksyon sa lahat ng ito. Ayaw ni Jianguo na may lumabas pang lihim, kaya iniutos niyang patayin si Wol. Nag-atubili si Xiao saglit bago umamin na hindi rin siya tagahanga ng kanyang Panginoon, pero may utang siya sa kanyang kasintahang si Wugon, kaya kailangan niyang maghiganti. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang malakas na bugso ng enerhiya kay Wol. Alam ni Wol na isang masamang ideya ang direktang makipaglaban kay Xiao, pero bago pa siya makaiwas, tinamaan siya ng atake nito. Napagtanto ni Jianguo na mas lumalala ang sitwasyon para sa sekta ng Amy, kaya nagpasya siyang kumilos mismo. Ngunit biglang lumitaw ang pinakamagiting na mandirigma at sinabing lumayo siya. Iginiit ni Zonghua na kailangan nilang subukang iligtas ang sektang Amy sa huling pagkakataon, at kailangang mapatay ang asasin bago ito makapagsagawa ng anumang mahika. Ngunit hindi man lang kinakabahan ang pinakamagiting na mandirigma. Lumuhod siya sa harap ni Wol at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Iniisip niyang kahit isang asasin ay dapat may alam sa tama at mali. Ibinunyag ni Wol na dinala siya sa kuweba noong 14 na pa lang siya. Hindi niya nagawang matutunan ang tama at mali noon. Sinabi niyang bilang isang asasin, wala talaga siyang pagpipilian. Napansin ng pinakamagiting na mandirigma na wala ni katiting na pagsisisi sa mata ni Wol, puno lang ito ng galit. Naisip niya na maaaring naging isang mabuting kakampi si Wol kung mas maganda ang kinalakihan niya. Kaya't inilabas niya ang isang tubo at ginamit ito upang i-freeze si Wol. Natagpuan niya ang utos upang patayin si Wugon. Dahil dito, tinanong niya kung sino ang nagbigay ng utos. Sagot ni Wol, may kutob siya. Pagkatapos, tinanong niya ang pinakamagiting na mandirigma kung pinigilan niya ang pag-atake sa kanya dahil pareho sila ng iniisip na target. Tumingin ang pinakamagiting na mandirigma kay Zonghua na mukhang masusuka. Isang grupo ng mga disipulo ng Qingcheng sect ang sumugod, tinatanong kung kailangan ng kanilang Panginoon ng tulong. Humarap ang mandirigma kay Ming at tinanong kung ano ang nangyari sa iba pa. Ipinaliwanag ni Ming na hindi sila nakaligtas dahil nahulog sila sa bitag ng asasin. Naasar ngunit determinado, alam ng mandirigma kung ano ang dapat niyang gawin. Tumayo siya at tiningnan si Wol.
Ang mabilis na kamatayan ay napakagaan na parusa para sa iyo, sabi niya. Hinawakan niya si Wall sa paa at sinimulang kaladkarin ito, determinado na ipadama sa kanya ang sakit na mas masahol pa sa impyerno. Para sa kanya, ito lang ang paraan upang kahit papaano ay mabayaran ang mga kasalanan ni Wall. Samantala, tahimik na iniisip ni Wall kung sino ang magbabayad para sa 7 taong nawala sa kanya. Dinala ng mandirigma si Wall sa pinakailalim ng tunay na mga bangkay. Mahigpit niyang hinawakan ang paa ni Wall at tumingin pababa sa hukay na puno ng mga ahas. Binigyan niya ng isang huling pagkakataon si Wall at tinanong kung hindi pa rin siya balak magbago. Ang tanging nagawa ni Wall ay tumawa. Alam ng mandirigma ang kailangan niyang gawin. Tiningnan niya si Wall at sinabing wala itong lugar sa mundong ito. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya si Wall sa hukay ng mga ahas. Nais niyang maranasan nito ang masakit na kamatayan bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Humarap siya sa iba at sinabing oras na para lisanin ang kuweba. Iniutos niyang isara ang pasukan upang wala nang makagamit sa lugar na yon. Naiwan si Wall sa hukay, at agad na sinunggaban ng gutom na mga ahas, isinaksak ang kanilang mga pangil sa kanya. Ngunit sa halip na magpumiglas sa sakit, hindi man lang siya kumurap. Sa halip, nagsimula siyang humuni tulad ng isang ahas. Hinawakan niya ang isa sa mga ahas, at upang ipakita kung sino ang tunay na may kontrol, kinagat niya ito at pinugot ang ulo nito. Lumipas ang mga taon at nag-isa si Wall sa kuweba. Nakalabas siya mula sa hukay ng mga ahas at natutunan ang sining ng pakikidigma mula sa mga iniwang aklat sa mga bangkay ng mga kincheng at emi. Matagal siyang nanirahan sa ilalim ng lupa at sa paglipas ng panahon, tila nag-adapt siya sa mga ahas. Nagbago na siya ng husto, maputla ang kanyang balat at naging mas mapusyaw ang kanyang buhok. Maraming pinagdaanan ang kanyang katawan mula sa pamumuhay na puro ahas lang ang kinakain. Ngayon, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon upang maghiganti sa mga tao sa itaas. Sa batang, may isang lalaking itinapon mula sa itaas na palapag ng isang bahay aliwan. Si Wall ang may kagagawan matapos makalabas mula sa kuweba. Sinabi niya sa babaeng pinuno ng lugar na kailangan niya ng 3 araw para sa kanyang sarili, ngunit hindi ito nagustuhan ng babae. Litong-lito siya kung sino ang lalaking ito at saan siya nagmula. Isang bantay ang nagtangkang takutin si Wall dahil sa pagtatapon ng isang martial artist mula sa Sapphire House, ngunit wala siyang pakialam. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang dalawa gamit ang kanyang soul-reaping thread. Napansin ng babaeng pinuno ang kakaiba kay Wall, isang simpleng kumpas lang ng kanyang kamay ay sapat na upang talunin ang mga gwardiya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakakita ng ganitong klaseng tao sa Sichuan. Alam niyang hindi basta-basta si Wall. Agad siyang humingi ng tawad at sinabing maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Nangako siyang ibibigay ang anumang kailangan ni Wall, basta't pakawalan niya ang kanyang mga tauhan. Sandaling tumigil si Wall, ngunit hindi maalis ng babae ang tingin niya sa mga mata nito, walang emosyon, malamig, parang nakatitig siya sa isang dambuhalang ahas mula sa kabubatan. Sinabi ni Wall na 3 araw lang ang kailangan niya. Pinakawalan niya ang mga gwardya at hiniling na huwag siyang gambalain. Pumayag ang babae at tinanong ang pangalan niya. Sumagot siya, ako si Pio Wall. Matapos ang 3 araw, handa nang umalis si Wall sa bahay aliwan. Noong una siyang lumabas mula sa kuweba, hubad siya at wala ni anuman, pero naging mabait ang babae at binigyan siya ng mga damit. Pati baon, inihanda nila para sa kanya. Habang papalabas si Wall, hindi pa rin makapaniwala ang babae kung sino talaga ang lalaking ito. Ipinaliwanag ng isang tauhan niya na si Wall ay isang bisitang nagkataong napadpad sa kanilang lugar. Ngunit hindi mapigilan ng babae ang sarili, pakiramdam niya'y isang bagong bituin ng kamatayan ang lumitaw sa Jianghu. Sa kanyang paglalakbay, tumigil si Wall upang kumain at magpahinga mula sa ulan. Habang pinagmamasdan ang kalikasan, napagtanto niyang matagal na siyang hindi nakakita ng ganito kagandang tanawin. Sa isang iglap, tila bumalik sa kanya ang lahat, 7 taon ang lumipas. Alam niyang hindi niya maaaring kalimutan ang kanyang nakaraan, ngunit kung patuloy siyang kakapit dito, hindi siya makakagalaw pasulong. Upang tuluyang makalaya, kailangan niyang singilin ang kincheng at emi sa ginawa nilang pagkasira ng kanyang buhay. Pinag-isipan niya ang pagtungo sa Chengdu upang makahanap ng sagot tungkol sa mga sekta. Habang nagpapahinga si Wall, isang grupo ng mga tao ang dumating, naghahanap ng masisilungan mula sa ulan. Nang makahanap sila ng matutuluyan, nagsimula silang magreklamo kung gaano sila nabasa.
Sa gitna ng pagsisihan kung sino ang may kasalanan, napansin nila si Wall na tahimik lang na nakaupo at pinagmamasdan sila. Nagulat sila nang makita siyang nandoon. Agad na sinabi ng isang babae kay Wall na ang gwapo niya. Agad namang sumabat ang lalaking kasama niya, sinabing dapat ay pasalamatan siya dahil naligaw sila. Nainis ang babae kaya pinatigil niya ito. Lumapit siya kay Wall at sinabi, mukhang itinadhana tayong magkita sa ganitong sitwasyon. Pinakilala niya ang sarili bilang Ranju. At ikaw, tanong niya. Malamig na tumugon si Wall, Wall. Kitang-kita sa mukha ni Ranju ang paghanga, ngunit tila nababa na si Wall sa kanya, lalo na sa sobrang sigla niya tuwing nakakakita ng gwapong lalaki. Bago pa lumala ang usapan, sumingit ang isang lalaki at pinakilala ang sarili bilang Daoshi. Habang nagpapakilala ang isang monghe bilang Hyul, tinanong ni Ranju si Wall kung saan siya patungo, at sinabi niyang pupunta siya sa Chengdu. Nagkataon namang doon din patungo si Ranju at ang kanyang grupo. Iniisip ni Ranju na magiging masaya kung magkasama silang bumiyahe, pero tila nag-aalangan si Wall. Sa unang tingin, mukhang kakaiba ang grupo nila, pero halata namang sanay silang magtulungan kapag kinakailangan. Nais malaman ni Wall kung si Ranju ba talaga ang nagdadala ng grupo kahit hindi siya mukhang pinuno. Sa huli, sumang-ayon siya at nagdesisyong sumabay sa Agos. Pakiramdam niya, may isang matibay o mas malalim na koneksyon na nag-ugnay sa kanila, kaya gusto niyang alamin pa ito. Handa na silang bumiyahe at nakahanap ng sasakyang madali nilang masasabayan. Sinabi ni Daoshi na alis sila sa loob ng isang oras. Nagsimula nang magreklamo si Ranju kung gaano kahindi komportable ang mga barkong may kargamentong bigas. Gustong-gusto niyang asarin si Daoshi. Pagkatapos, binalingan niya si Wall at tinanong kung bakit siya pupunta sa Chengdu. Sinabi ni Wall na may kailangan siyang makita. Naging mausisa si Ranju at pinilit siyang magpaliwanag pa. Kaya sinabi niya na makikipagkita siya sa mga taong may utang sa kanya. Tinanong ni Ranju kung may utang ba siya, pero agad niyang nilinaw na kabaliktaran iyon, siya ang may utang sa kanya. Tinanong naman ni Wall kung bakit pupunta si Ranju sa Chengdu at sagot niya, para sa negosyo. Napansin ni Wall na wala naman itong dalang paninda. Tumawa si Ranju at sinabing, minsan, nabebenta mo ang hindi mo nakikita. Biglang sumingit si Daoshi at tinanong kung saang angkan galing si Wall. Sagot ni Wall, wala siyang kinabibilangang angkan, na labis nilang ikinagulat. Tinanong niya kung may problema ba roon, at sagot ni Daoshi, wala naman, pero mas lalo siyang naging interesado kung sino talaga si Wall. Tahimik at maaliwalas ang biyahe sa tubig. Nagkukwentuhan ang mga tao at masaya ang paligid. Pinakikiramdaman ni Wall ang lahat matapos ang mahabang panahong mag-isa, pero biglang naputol ang sandali niyang katahimikan nang simulan siyang kulitin ni Ranju. Tinanong siya kung bakit parang malalim ang iniisip niya, sabay sabi na mukhang sentimental ang ekspresyon niya. Sinabihan siya ni Wall na lumayo kung puro kalokohan lang ang sasabihin niya. Tumawa si Ranju at inasar siyang tila nilalaro niya ang puso nito na parang biolin. Tahimik lang na nanonood sina Daoshi at Hyul at tinanong ni Hyul kung dapat ba silang makialam. Sabi ni Daoshi, wala silang dapat ipag-alala, hindi basta-basta mahuhulog ang makapangyarihang blood spider sa mga patibong ng isang lalaki. Napansin niyang lahat ng kilos ni Ranju ay may plano, at kahit mukhang pabebe ito, hindi pa rin nagbabago ang tunay nitong ugali, parang isang gagambang handang umatake anumang oras. Sa isip niya, mukhang kahina-hinala si Wall. Biglang lumakas ang agos ng tubig at nagulo ang kanilang biyahe. Napatingin sila at may papalapit na barko. Isang grupo ng mga pirata ang paparating, gustong agawin ang kargamento nilang bigas. Sumigaw ang isa sa mga tripulante, sinasabing kailangan nilang humawak ng sandata. Delikado ang sitwasyon, pero lumapit si Daoshi at tinanong ang tripulante kung kailangan nila ng tulong. Tiningnan siya nito at tinanong kung sino siya, pero sagot ni Daoshi, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang kaya kong gawin. Tumalon ang monghe papunta sa barko ng mga pirata. Nagulat ang mga pirata pero agad din silang umatake. Mag-isa silang hinarap ni Hyul kaya napanganga ang mga tripulante at mga kasamahan niya. Pero para kay Daoshi wala na itong bago. Sinabi niyang 500 yangs ang bayad para ayusin ito. Wala nang sinayang na oras si Hyul, agad niyang pinaulanan ng sipa ang mga pirata para bang wala lang ang mga ito. At ang huling gumagalaw pa ay tinapos niya ng isang mabilis na hampas. Matapos ang laban, tumalon siya pabalik sa barko na parang wala lang nangyari.
Pinuri siya ni Daoshi sa kanyang ginawa, pero sinabi ni Hyul na si Ranju na lang ang dapat sumabak sa susunod. Natawa si Daoshi at sinabing baka siya pa ang suguri ni Ranju kung hihingi siya ng ganoong pabor. Habang hinahanap nila si Ranju, napansin nilang hindi pa rin ito tumitigil sa pagsubok na kunin ang atensyon ni Wol. Nagmakaawa si Ranju kay Wol na manatili sa Chengdu, pero sinabi nitong masanay siya sa pagiging mag-isa. Mukhang gustong-gusto talaga ni Ranju ang malamig at walang pakialam na personalidad ni Wol. Habang kinukuha ni Daoshi at Hyul ang kanilang bayad, hindi pa rin sila makapaniwala na si Ranju ay patuloy pa ring nangungulit. Sa isip ni Daoshi, iba talaga ang taong ito. Sa ganitong sitwasyon, karamihan ay siguradong matataranta. Iniisip niyang tanging isang taong sanay na sa kaguluhan ang maaaring magkaroon ng ganoong tingin sa mata. Sinubukan ni Ranju sa huling pagkakataon, tinamaan si Wol ng kanyang Poppy Ace. Litong-lito si Wol at hindi makapaniwala si Ranju na tinatanggihan siya nito. Sinabi ni Wol na hindi siya mahilig sa makamandag na rosas, gaano man ito kaganda. Agad natuyo ang luha ni Ranju dahil natuwa siyang tinawag siyang maganda ni Wol. Para sa kanya, sapat na yon para sumaya siya. Samantala, nakikita ni Wol ang grupo nila bilang mga lagalag na binebenta ang lakas para sa pera. Katatapos lang nilang ipamalas ang kakayahan nila, kaya malamang ay may nagsimula ng kumalat na usap-usapan tungkol sa kanila sa Chengdu. Nagtataka siya kung may malaking labanan bang paparating na kailangan ang mga tulad nilang mandirigma. Hindi niya maisip na hahayaan ng Yimi Sect at Qingcheng Sect na magkaroon ng kaguluhan sa Chengdu. Pero paano kung hindi na nila hawak ang sitwasyon? Bumalik sa isip niya ang huling sandali niya kasama ang Qingcheng Sect at Yimi Sect. Gusto niyang singilin sila sa mga pagkakamali nila, katulad ng pagdurusang dinanas niya. Nang makarating sila sa pantalan, handa na silang magtungo sa Chengdu. Sinabi ni Daoshi na kailangan nilang makarating bago mag-umaga at tinanong si Wol kung ano ang plano niya. Sagot ni Wol, mananatili siya rito ngayong gabi. Mukhang naiinis si Ranju at tinanong kung sigurado siyang hindi siya pwedeng sumama sa kanila. Sinabi ni Wol na may kailangan siyang ayusin mag-isa. Sinubukan niyang bigyan ng konting pag-asa si Ranju at sinabing magpaparamdam siya kapag nakarating na siya sa Chengdu. Pinilit siya ni Ranju na mangako at ginawa naman niya ito. Naglakad si Wol papasok sa bayan at dumiretso sa isang tuluyan. Sa kanyang pagpasok, napansin niyang may mga taong nakatingin sa kanya. Isang empleyado ang lumapit at tinanong kung naghahanap siya ng pagkain o matutuluyan. Sinabi ni Wol na pareho pero gusto niyang kumain muna. Dinala sa kanya ang pagkain, ngunit sa kabilang dulo ng silid, may grupo ng mga lalaking nag-uusap tungkol sa kanyang kasuotan. Nang paakyat na ang unang subo niya, biglang may lumapit sa kanya. Ang lalaking ito, si Zhang, ay nagpakilala bilang pangunahing escort ng Nine Treasures Escort Corps. Tinanong niya kung bakit pambabae ang kasuotan ni Wol kung isa siyang lalaki. Ipinagmalaki ni Zhang na tumaya siya kasama ang mga kaibigan niya para alamin ang sagot. Walang pakialam na sinagot siya ni Wol, sinabing natalo lang siya sa pusta niya. Hindi pa rin sumusuko si Zhang, sinabing hindi pa rin siya kumbinsido kung nagsasabi ng totoo si Wol. Hinamon siya ng mga kaibigan niyang hubaran si Wol para malaman ang totoo. Nang tila natutukso na si Zhang sa panggigipit ng mga kasama niya, biglang inihagis ni Wol ang isang chopstick, tumama ito direkta sa mata ni Zhang. Nagpanik ang grupo nito nang makita siyang umiiyak sa sakit. Natuhog siya sa mata dahil lang sa maling biro at panggigipit ng mga kaibigan niya. Hindi pinigilan ni Wol ang sarili at inisip na kung bulag na rin lang siya sa isang mata, mas mabuting alisin na rin ang isa pa. Nagsimulang magmakaawa si Zhang, pero bago pa siya makiusap ng tuluyan, isa pang chopstick ang bumaon sa kabila niyang mata. Umalinggaw ang sigaw ni Zhang. Ang kanyang mga kaibigan ay napabalikwas para tulungan siya. Pero mabilis na dinampot ni Wol ang isang bungkos ng chopsticks at isa-isang inihagis sa kanila. Hindi nagtagal, lahat sila ay bulag na. Sinabi ni Wol na kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Samantala, sa bayan ng Chengdu, naglalakad-lakad sina Ranju at ang kanyang grupo. Napansin nilang maraming tao sa lansangan ang may dalang mga sandata. Para kay Ranju, ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanila. Singit ni Hyul, ang malas ng isa ay swerte ng iba. Tunay na trahedya. Nainis si Ranju at sinabihan siyang tumigil. Nang tanungin ni Hyul kung bakit, tinanong ni Ranju kung sino ba ang pinakamalakas sa kanila. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay nilang itinuro si Daoshi. Nagpanting ang tenga nito at sinabihan silang tumigil sa kalokohan nila.
Sa wakas, nakarating sila sa kanilang destinasyon, at hindi maitago ni Ranju ang tuwa nang makita ang kanilang kapitan, si Moryang. Tumango ito bilang pagbati sa kanya bilang bise-kapitan at sinabing dumating siya sa tamang oras. Binati rin siya ni Hyul at Daoshi, sinabing ang tagal na mula noong huli silang nagkita. Sa mainit na pagbati ni Moryang, naupo silang apat sa isang mesa. Binanggit ni Daoshi na kailangan niya ng pera, lalo na't matagal siyang nagpahinga. Sinabi ni Moryang na ang buong pagtitipon na ito ay tungkol sa usaping iyon. Pakiramdam ni Daoshi ay may mali, kaya nagtanong siya, sigurado ba kayong gusto niyong makialam dito? At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.